Sana mapabilis ang paghahanap sa anak ko. Kasi patos si Dolores dumadagdag sa tensyon ko. Hindi mo siya masisisi, Victor. Siya ang dahilan kung bakit nawawala ngayon si Elisa. Kaya sumama ng loob niya sa akin. Pero hindi ko siya hayaan na makialam sa paghahanap sa anak. So, Baldo, baka makita niya tayo. Elisa, halika na. Halika na, baka makita tayo. Tara na, tara na. Nakakuha po ako ng tawag galing po dun sa telepono niyo. Ay, hindi ako ang tumawag sa inyo. Baka yung nakitawag dito. Ano po ba yung itsura ng batang babae? Maputi, bilugan ng mukha, hanggang balikat ang buhok. Baka anak ko po yun. Kukunin ko po yung address niyo, pupuntahan ko po kayo. 2718 Babahagi Drive, San Fernando, Pampanga. Nakalayo na tayo. Hindi naman na siguro tayo masusundan ni Kuya Baldo. Sayang, hindi ko nakusap si Inay. Sabihin ko na sana nandito ako para masundan niya na ako dito. Alam mo, hanggat nandito tayo, may posibilidad pa rin na masundan tayo ni Kuya Baldo eh. Ang mabuti pa, ihahatid na lang kita sa stasyon ng bus. Para makabalik ka na ng Maynila. Doon, sigurado hindi ka masusundan doon. Pero wala tayong pamasahe. Ang bahala, makikiusap ako, ha? Tara, halika na. Talagang pupunta tayo ng Pampanga? Eh, paano kung wala naman si Elisa dun? Paano kung mali yan? Eh kasi yung pagkakasabi ng tindera na tsura ng bata, eh tumutugba naman sa tsura ni Elisa. Kung si Elisa yun, pwede siya sumagot nung tumawag siya. Ewan ko. Baka may dahilan. Hindi ko talaga alam, pero kasi Rex, iba talaga yung kutob ko. Pakiramdam ko si Elisa talaga yun. Tayo. Tom, tulungan mo yung tatay mo. Tama. Oh, may lakad kayo? May natanggap akong tawag galing Pampanga. Baka makita ko na si Elisa. Pampanga. Pampanga? O sige, pumunta na kayo hanggat maaga. Kuya, ikaw na bahala dito, ha? Makipagtulungan sa mga pulis sa paghahanap kay Elisa. Mas mabuti nang may naghahanap dito kung sakaling mali yung hinala ko. Okay. Sige na, bumiyahin na kayo. Ingat. Sige. Rex, ito na bahala. Sige. Kuya, hindi niyo na po ba kami pwede talagang ilibreng sakay pa Maynila? Kahit kakanduhin ko na lang po itong bata. Pasensya na, hindi pwede. Hindi amin tong bus. Malilintikan kasi kami sa operator namin kapag nalamang nagbigay kami ng free ride. Tatayo na lang po kami para wala pong bayad. Makauwi lang po ako sa amin. Hindi pwedeng tumayo, masyadong mahaba ang biyahe. Tsaka pasensya na talaga. Ay. Pasensya na talaga. Negosyo to, hindi charity. Salamat, ha. Elisa, paano ba yan? Kanina pa tayo nakikiusap. Walang naaawa sa atin. Elisa, okay ka lang? Kanina pa ako nagugutom, ate. Kanina pa tayo hindi kumakain eh. Kanina ko pa ito tinitiis, pero hindi ko na kaya. Hala. Halika, gumawa tayong paraan. Halika. Halika dito. Sadali lang, ate. Meron ako nito. Pwede natin ito isanla. Elisa, di ba sabi mo bigay ito ng mga magulang mo? Dapat pinapahalagahan yan. Ha, hindi. Gagawa tayong paraan. Halika. Ate, pwede ho bang makahingi ng pagkain? Hindi pa nga ako nag-uumpisa, umihingi ka na. Kuya, pwede po bang makahingi ng tinapay ninyo? Lisa. Lisa. Konting tiis na lang, ha? Sandali na lang to. Gagawa ako ng paraan, ha? Pasensya ka na. Bibili ba kayo? Tubig na lang, ate. Sige. Pwede, kahit tubig na lang po.
Oh, San Fernando! Andito na tayo! Baba na tayo lahat! Kuya? Yes, ma'am. Kuya, saan po yung mahabagi? May tricycle po ba dyan sa labas? Sige. Salamat po Oh, Elisa. Iwan tayo ng tricycle. Nay? Elisa, anong sabi mo? Ang nanay ko ata yun. Sigurado ka ba sa nakita mo? Baka mamaya napagkamalan mo lang. Baka nga. Tara, puntahan natin, ate. Kuya. Sa mahabagi nga po. Asan na yun? Sigurado ka bang nanay mo yung nakita mo? Baka mamaya namamalikmata ka lang. Baka nga. Ay, in fairness, ha? Ang ganda nitong bagong apartment natin. Natin ka dyan. Akin lang yan. Joke lang. Ito naman. Kala mo, may pera na kami pang upa, no? Binigyan kami ni Rex. Alam mo, bilib na talaga ako dyan kay Rex eh. Walang humpay ang pagpapasikat sa pamilya mo. Andun nga sa Pampanga, sinamahan si Dolores, hahanapin daw si Elisa. Ano? Sino naman nagbigay ng idea sa kanila na nasa Pampanga si Elisa? May tumawag kay Dolores, galing Pampanga. Hinala niya si Elisa. Oh. Ba't ganyan tsura mo? Problema mo? Wala. Iniisip lang ako. Kanina pa talaga ang sakit ng tiyan ko, ate. Elisa, sandali na lang ha. Konting tiis na lang, pasensya ka na. Di ko na rin alam gagawin ko eh. Sandali lang, konti na lang ha. Tiisin mo na lang, konti na lang. Oh! Kayo na naman? Anong ginagawa niyo dito? Ba't ganyan yung tsura mo, bata? Gutom na kasi to eh. Kanina pa kami hindi kumakain, wala kaming pambili ng pagkain. Wala rin ang lilimos sa amin. Ganun ba? O, tara. Tabay na kayo sa akin. Ha? Kain tayo. Talaga po, kuya. libre ko. Salamat po. Sagot ka na. O, dito kayo. Salamat. Ano bang gusto niyo? Anong gusto niyo kainin? Kahit ano po Kahit gusto ano? po pagkain. Lahat ang masarap. Ha? Ate. Ayan na, makakain ka na. Okay? Minuto. May pansit po kayo? Sige, isang pansit tapos... hindi. 3 pansit tapos 3 minuto na. Tapos 3, apati mo na yung kanin. Extra rice yung mga to. Ano po to? Ay, ito. Ito na ba yun? Siguro, ito lang naman yung Anita store na daanan natin eh. Manang? Manang, ako po yung babaeng tumawag. Yung anak ko po, yung nakitawag po dito. Eto po ba siya? Oh, ito nga yun. Ito nga yung tumawag kanina. Sabi sa'yo, Rex, siya yun eh. Manang, sigurado ba kayo? Ay, nako, sigurado ako. Siya yun. Paano siya napadpad dito? Lahi nito, Pampanga to. Alam mo, Rex, hindi na mahalaga yun. Ang importante, nandito siya at pwede natin siyang makita, di ba?
Manang, pwede ba kaming manatili muna dito? Aantayin muna namin yung anak ko. Baka kasi dumaan siya dito. O, sige. Tama sa pagkain, kuya. Kanina pa ako nagugutom eh. Makabakain lang. Sige lang. Ano nga pala pangalan niyo? Ako si Jam, siya si Elisa. Jam Elisa. Ikaw? Ako si Pipo. Ba't pala kayo napadpad dito? Di ba kanina iniwanan ko kayo sa police station? Opo. Kaso nga lang po, naunahan po kami ni Baldo, kaya po, di lang po kami nakapagsumbong sa mga pulis. Palagi niya kaming nakikita eh. Kaya naisip ko na mas mabuti siguro na ihatid ko na lang to si Elisa sa Maynila. Yun, di niya na talaga kami matatagpuan kapag lumayo kami. Nasubukan niyo na bang kontakin yung mga magulang ni Elisa? Baka pwede siyang magpasundo dito. Sinubukan na po namin, kaso nga lang po, nakita po namin si Baldo, kaya po, hindi ko na po tawagan ng inay ko. Ano ba? Wait, ito. Tawagan mo. Cellphone ko. Parang sira po itong cellphone nyo. May sira talaga to eh. Ay, ano ba to? Wala naman landline dito. Di bali na. Baka kung okay lang, kung pwede, baka pwedeng magawan mo ng paraan na makapunta kami ng Maynila nito ni Elisa. Baka pwedeng kausapin mo yung mga kasamahan mo dito na basta may ahatid ko lang siya sa kanila ng libre. Oo, pwede naman, no. Kilala ko naman yung mga driver dito eh. Sa tagal ko na maging barker dito. Yun nga lang, last ride na ng mga bus kanina. Pero paano ka makakauwi sa amin? May naisip ako. Pero kung okay lang sa inyo kung doon muna kayo sa akin matulog, doon sa bahay ko. Pero kung okay lang sa inyo. Ha? Kung okay lang nga sa inyo. Pero bukas ng umaga, hahatid ko kayo dito, tapos kakausapin yung kaibigan kong konduktor para makasakay kayo ng libre. Para mauwi mo na si Elisa. Kasi wala nang ibang paraan eh. Pasensya ka na ha. Kung hindi ako naniwala sa kabaitan mo kanina, nag-iingat lang ako para sa kaligtasan namin ito ni Elisa. Ako ba, naintindihan ko yun. At tama lang na hindi kayo sumasama sa kung kani-kanino. Diba? Pero sana napatunayan ko na sa'yo na mabuti akong tao. Gusto ko yung tulungan. Kaya sige na, kain na kayo. Para mamaya makauwi na tayo at makapagpahinga na kayo. Okay? Salamat. Goodbye. Kain ka na. Ano ba gusto mo? Gusto mong pansit? Ano? Gusto mo soft drinks? Ayaw? Tubig lang? Ito yung sales status natin recently. Wow, this is good. See, honey, ang taas ng quarterly sales natin. This month alone, look, we reached a 215 gross sales versus budget. Wow. To think hindi pa natin peak season, this is amazing. Good. Excuse me. Okay. Yes, sir. Yes, tanggap ko na yung text message sa akin. Okay, sir. Pumunta na ako sa meeting natin. Okay, thank you. Thank you. Bye-bye. Yeah. I'm sorry, I have to go. May meeting ako sa mga police. Okay? Pasensya na, kailangan ko muna in the middle of this, okay?
It's okay, honey. Mas importante yan. Marami na si Elisa. Thank you. Take care. Bye. Keep me posted, ah. Thank you. Okay. Ang saya mo ngayon. Wala kang bantay. Hindi nakatutok sa'yo sa Riton kaya nakakilos ka na maayos sa opisina. What can I say, honey? When the cat is away, the mouse will play. Alam mo, natatawa na lang ako. Every time humihingi siya ng pasensya, ay iniiwan niya na lang sa akin ang tao. Ay, Victor, kung alam mo lang. This is good. Rex, kung maglakad-lakad muna kaya tayo sa paligid, baka kasi makita natin si Elisa nandyan lang. Huwag na. Baka kasi magkasalisi pa tayo eh. Paano kung bumalik si Elisa tapos wala naman tayo? Alam mo, Rex, hindi ko talaga alam kung ano nararamdaman ko. Masaya ako na natatakot ako, na kinakabahan ako. Bakit ka naman matatakot? Kasi hanggat hindi ko nakikita si Elisa, hindi ako mapalagay kung mabuti ba talaga yung sitwasyon niya, yung lagay niya. Ay, ka pa mag-iisip ng ganyan. Ang dapat mong isipin, maayos ang lagay niya. Magkikita na kayo mag-ina. Maraming salamat, Rex, ha? Lagi kang nandyan para sa akin. Alam mo, natutuwa ako na magiging katuwang kita sa pag-aalaga kay Elisa. Alam mo, pagkasama ka ni Elisa, magiging kampante talaga ako dahil mabuti kang tao. Ito ang bahay ko. Pasensya na. Masikip. Pasok, pasok, pasok. Dapat magpasensya eh. Kami yung nakikistorbo sa'yo. Salamat ah. Ay, ano ba? Kuya, kapatid mo po? Oo. Ito si Jenny. Ito si Dana. Ang ganda, no? Katulad mo. Pareho palang babae ang mga kapatid mo. Kaya siguro yung nakita ko yung dalawa, alala ko sila. Kaya ang bilis kumawa sa inyo. Nasaan na po sila? Nandito po ba sila? Wala na sila eh. Ay, sorry po. Dapat po pala, hindi ko po tinanong yun. Okay lang. Alam ko ba, matagal na yun. Dahil ko natanggap na nasa mas mabuting kalagayan sila ngayon. Dito pala kayo matutulog, sa kama ko. Yung unan ko at yung kumot, gamitin nyo na. At ito yung mga lumang tsinelas at damit ng mga kapatid ko. Gamitin nyo na. Salamat, kuya. Good night po. Salamat. Nay. Pala, mauna ako. Bibili lang ako ng mga gamit dun sa tindahan. Iwan muna kayo dito. Salamat. Ano? Manang, magsasara na kayo? Ay nako, pasensya na. Kailangan kong ligpitin tong mga bangko. Ay, Manang, baka naman pwedeng iwan na lang itong mga bangko kasi mag-aantay pa po kami. Ay nako. Huwag na, Dolores. Kanina pa tayo nakiusap dyan kay Manang eh. Pagpabukas na natin to. Eh, paano kung dumaan si Elisa ngayon? Kukunin ko na rin to ah. Sige lang ho. Alam mo kung dadaan si Elisa, dapat kanina pa yun, hindi ganito kagabi. Maghanap na lang tayo ng matutuluyan. Tapos ituloy natin ito bukas. Eh kung sakaling dumaan si Elisa bukas, tawag na tayo ng pulis. Pwede.
Pero baka hindi na kailangan. Humingi na tayo ng tulong sa Maynila, di ba? Bahala na bukas. Sige. Sige. Mauna ka na. Ubusin ko lang yung sigarilyo ko. Sige. Rex. Baldo, nandito kami sa Pampanga ngayon dahil may natanggap kaming tawag mula daw kay Elisa. Umami ka nga sa akin. Natakasan ka ba ng bata? Oo, pare, pasensya na. Lintik naman, oh. Akala ko makakasahan ka. Natakasan ka ng bata. Pare, hindi ko naman alam na madulas pala yung batang yun. Hayaan mo, hinahanap ko naman siya. Siguraduhin mo na makikita ko siya. Dahil kung hindi mo nagawa yun, ako mismo ang hunting sa'yo. Alam mo naman kung bakit kailangan kong dispatchahin yan, di ba? Yari ako pag nagkita sila mag-ina. Maraming alam si Elisa na sikreto ko. Anong sikreto na alam ng anak ko? Maghintay tayo dito. Magbabaka sakali tayo na may makakalam po saan tumira sila Dolores. We've been here for hours. Nakatayo lang tayo dito para tayong tanga. Alam mo kung nahihirapan ka na at napapagod ka na, pwede mo naman ako iwan eh. Kaya ko itong mag-isa. May kilala ho ba kayong Restituto Santos Cruz? Hindi pa ba siya nahuhuli? Ano ibig mo sabihin? Kasabwat ni Rodney si Rex sa kidnapping ni Elisa. Oh? Victor, dahan-dahan naman. Di ba gusto mo umuwi? Di ba? Victor! Victor! Ano ba yan? Elisa ako! Hoy! Kala niyo makakatakas kayo sa akin, ha?